Nakikinig kayo sa Tender Banter Podcast, kung saan dinadaan na lang sa tawa ng mga tender age na magtotropa ang mga kabalastugan sa ating kapaligiran. Uy, may episode na naman tayo. Well, pa-skip tayo no? Medyo nagkakagulo yung schedule natin Hindi, tsaka tama lang yan para mas nasasabik yung listeners sa ating lima. Para nakakapag-ipon tayo ng mga bala natin. Parang wala man lang nagre-reklamo. Kailan kayo magre-release ng bagong episode, no? Tayo lang kasi nakikinig yata sa atin. Wala naghahanap. Wala nakakamiss sa atin. Lima lang yung followers. 6 pala. 6. tayo lang din. Sige, intro. Ako nga pala si Ben Bro, yung trying hard YouTuber at Thunder Gamer. O si Master Bait, ang napakabait na master. At ako naman si Tito Fermin. Ayan, okay. Ako naman si Tito Fermin na masyadong maputi ngayong araw na to. Ang nasa kalangitan. Liwanag. Parang kukunin ka na ni Lord. Bakit? Hindi ko alam kung bakit ang liwanag ngayon. At ako naman si Boy T, ang resident boy TikTok na laging tulog. Yan. Parang layo nung mic mo, Boy T. Ay ba? Yan. Lapit ko sa bibig mo. Yan. Yan. Dapat parang sinuchupa. Yan, ganyan. Tapat mo. Niliw ko kasi. Tapos na yung trabaho ko, niliw ko na kanina eh. Pero para tayo. Yan. Mas maganda. Yan. Ay nga pala, meron ako napanood dito sa TikTok. Nakakatawa to. Nakilala niyo ba si Jeline Cubillas? Sino yun? Isa sa mga nabanggit nyo lang. Oo, sa kasi Comedy Manila. Sa Comedy Manila. Yung mga sikat dyan sila, sila GB Labrador, di ba? Pero may mga rising star din na katulad nito si Jeline Cubillas na nakakatuwa na may mga babae na nasa comedy na din, no? Malamang kilala yan ng kaibigan nating si Earl ng Semi-Safe Space. Ayo. Malamang. Si Earl niya yan. RB Lampitok. Oo. Close friend ng ating podcast. Diba? Sige, ito, share natin yung para makita rin ng mga manonood. Sige. Ayan na. Wait lang, may audio ba? Wala. Mo. Wait. Ulit na ito. Ulitin natin. Share audio. Share sound. Yan. Hindi siya sa dinosaurs. Palakpakan naman natin. Magaling. Hindi siya matalino, pero mahilig siya sa dinosaurs. Baka nag-expect kayo. Mahilig siya sa dinosaurs and minsan habang naglalaro kami ng dinosaurs niya, naisip ko lang, namalayan kaya ng mga dinosaurs na magiging extinct na sila? Namalayan kaya nila yun? Or was it more of like, may kumalat na sakit, tapos nung una, kanila hanggang 2 weeks lang. Tapos naging 2 months, naging 2 years, tapos nagtaas na yung presyo ng bilihin, tapos nagkagera. Siguro hindi nila namalayan, no? Kasi malaki ang tiwala nila sa kanilang leader. He's a strong, slightly tyrannical leader. Slightly Ito ang si puta. Tyrannosaurus Rex Junior. Kaso biglang may dumating na asteroid. Oh no! Tyrannosaurus Rex Jr. Ano pong gagawin natin? Asan siya? Nasa party. Buti na lang may isa. May magaling na dinosaur, tumayo siya, tapos nag-speech siya, sabi niya, Fei Shang. Ano daw? Sabi? Gao Shing. Ito guys, yung anak ko, hindi siya sa dinosaurs. Teka, hindi ko get yung dulo. Sa pula. Si Sarah. Hey, Shang. Di ba yung happy birthday message niya kay Anong
Happy birthday ba yun? Oh, happy Di ba? anniversary Hindi yata. mo- Anniversary Di ba, yata. parang, ay, yun. oo, yata. Anniversary Hindi ng siya yung- CCP yata. Hindi, Ayun. hindi yun yung Chinese New Year. Kasi Oo. recently lang yung Chinese New Year eh. Oh, ito pero Ayan. meron siyang medyo mas matinding nag-viral lately. Medyo Sige. yan. Pakinggan natin. Oo, ito. Kita niya ba? Nakalagay sign of the Kita. cross. Okay, side of the cross. Yan. Sige. Ay, wait. Ng sound. Ulit. Take 2. Mga Katoliko ba dito? Ayan, tama yan. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo nakawalan. Hindi naman ako iglesia eh. Pero honestly, kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong sign of the cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Brad ko yan eh. Sis ko yan eh. Nasa sign of the cross. Tapos napapansin ko pa, di ba, pag dumadaan kayo, ba, sa harap ng simbahan, ganyan, sa sign of the cross kayo. Tinry ko siyang gayahin minsan. Kaso ang weird pag ginawa mo yun, tapos born again ka. Sa sinihan lang kasi ng Robinsons yung church namin. Tapa kayo mga friends ko, ay girl, ba't ka nagsasign the cross? Ay girl, yan kasi yung church namin. Cinema 2. AJ naman yung palabas. Chira mo yung palabas. Ayun yung isang part ng isa comedy niya na natatawa ko. Bakit negative reaction ng Katoliko? Ang inano niya, yung pagiging born again niya, di ba? Actually, oo. Ito yung nag-trending na comment eh. Georgina Wilson. Sabi ni Georgina Wilson. Siya talaga yan? Tingnan mo naman, pre. Puta naman tingnan mo to. naman, walang check. Nakamiyo. Kala ko Miyo. Nakamiyo. Nakakatawa Gusto doon. ko yung NMAX mo dyan eh. Pag binasa mo pa yung caption niya, sabi niya, sa lahat dito talaga ako nasaktan. Paborito ko siya sa It Girls. Pero gets ko naman kasi ex niya si Borgie. Sabi ni Georgina Wilson, tangina mo, pakyo ka. Pakyo ka. May gang sign ka pang putang ina mo. Tangina mo. Kinuntot ka lang din naman sa tabi-tabi. Tangina mo ka. Ano? May pares-peres pito kapag sa Katoliko. Pero, titirahin mo lang din naman. Putang ina mo ka. So parang that confirms na gang talaga yung mga Gangster yung dating, no? Parang binalidate lang talaga nila yung yung nila, yung parang Ako tingin sa kanila. sa akin lang Katoliko ako, pero hindi naman ako na-offend. Alam naman Ay, natin diba? na comedian siya eh, di ba? Exactly. Yun, isa nga. Saka, Tsaka isa pa, totoo naman yung sinasabi niya na... paras na side naman ng niya eh, binanata niya eh. Parang, di ba? Katuwaan lang eh. Kasi ako, pagka yung nakisakay nga ako dun sa trip nila na na nagsasign of the cross, kunyari pag napapadaan sa harap ng simbahan. Ang weird nga naman kasi talaga ng pakiramdam eh. Parang, ano kaya yun? Pero wala lang. Sa totoo lang, weird naman din talaga. May mga ibang practices talaga yung Katoliko na mawiwirdohan ka minsan. Pero, syempre, since nakagawian na. Kasi nung nag-Singapore ako, nung tumira ako Singapore ng 1 year, nung nagtrabaho ko doon. Ano ako doon eh? Dalawa yung religion ko doon eh. Catholic tsaka born again. Bakit? Kasi may nag-invite sa akin. Umattend May ka. nag-invite sa akin na born again na uma-attend ako sa service nila. And totoo yung sinasabi ni Jillian na sa sinihan talaga. Sa sinihan talaga yung Sinihan. service. Tapos pag nasa bahay ako, yung tinitirahan kong family doon, Catholic. So pag inaya nila ako magsimba, sisimba din ako sa Catholic. So kuha ko naman yung pares na sides. Perspective na. So, Tsaka 'di ba, pag sinabi mo naman kasing gang sign, ano 'yan eh. Kumbaga pinapaalam mo rin sa tao na miyembro ka ng ganitong Pride yun. Pride yun ng member pride. eh. Yung pag-sign of the cross sa pag dumadaan sa simbahan, parang
ano din, pinapakita mo rin sa tao na ganito ka, Katoliko ka, pero kung Mm. magre-react ka ng ng negative dun sa joke niya na yon, Oo. parang pinapatunayan mo na ganun yung mga pag-uugali ng mga Katoliko. Ano bang context ni Georgina Wilson Cuno? Bakit yun ang ano niya? I mean, saan siyang banda na offend kung sakali? Siguro doon sa Parang Sign wala of the naman. Cross. Doon Oo. sa Gang gang-gang. Gang-gang Gang side. sign. Oo. Pero ano lang naman yan Gang-gang. intro, Yo, mag-gang-gang. introduction niya lang sa joke niya yun eh. Ang pinaka-joke Oo. niya yung sa sinihan yung simbahan nila, di ba? Oo, Na actually yung ang weird kung talagang doon kadadaan sa Totoo. sa sinihan. pero Saka Isipin mo, mag-sign nakakapagtaka of the cross ka sa sinihan. isa sa mga nakakapagtaka dyan sa mga ganyang nagre-react ng negative sa mga komedyante, di ba? Anong purpose nila at ba't nilike nila at pinalo nila yung mga mga Oo nga eh. komedyante? Alam mo naman puro joke. komedyante, pa-follow mo. Oo. Tapos pag na-open ka, magre-react ka, ano yun? Parang, sabi ko nga doon sa parang self-inflicted ba yung na yun? Oo. Pag Parang- like and follow mo. I-like and follow nila para maasar sila. Para maasar ka, di ba? Parang, ano ba to? Parang, ang weird eh, di ba? pero Kasi in kung, fairness, kung ayaw mo isang tao, hindi ka magpapalong. Oo nga. Pero in fairness, si Facebook, nagbabato rin kasi siya sa feed natin minsan ng mga viral na post kahit di natin pinapalo o nilalike. Halimbawa, kung mahilig ka sa mga comedy, babatuhan ka niya ng mga comedy videos na gano'n. O mahilig ka sa mga controversial na post, minsan babatuhan ka ni Facebook. Pero at the end of the day, yung kinoment niya, anong pinaglalaban niya? Di ba parang pinaglalaban niya ba yung katolikong simbahan? Sinutos ba ng Santo Papa na murahin mo lahat ng babash sa Kaya nga. Di ba? At Parang, saka yung ganyan, nakikiride sila sa sa magiging viral. Kumbaga, kasi pansin lang, magiging trending to. Di makikiki-comment ako dito para mapansin ako habang viral pa. Malamang ganyan din yung iniisip lang nila. oo nga. Parang Kasi sa- mob Comedy mentality. siya eh. Di ba? Parang, ang dami nagbabash dito, makikibash ako. Parang gano'n. Oo. Pero dun sa comment section ba, marami talagang bashers na nandun. Dami. Oo. Grabe. Siya, Nag-comment madami. nga ako eh. Nakikita eh. Nag-comment nga ako dyan. Hanapin ko nga yan. Pa-share nga ng link. Nag-comment ako ng Hanapin ko isa. nga ang comments na yan. May screenshot si Tito Fermin dun. Oo, Oo. nag-comment ako ng Hindi ko napapakita yung comment mo, makikita yung pangalan mo sa Facebook. nag-comment ako. Patanong lang naman question lang naman yung kumbaga, 'di ba? Parang lang. Ano yung kinoment mo? Ganyan ba mga Katoliko? Parang siya eh. Ano man tawag dyan? Rhetorical question ba yan? Hindi mo kailangan sagutin. Oo, correct. Hindi mo kailangan sagutin. Kumbaga, tapos may sumagot. Yun may sumagot sa akin eh. Sabi, hindi. Parang hindi. Hindi kagayang bakla na tulad mo. Gumanon. Sabi ko, nagtanong lang ako na trash talk pa. Nagchupain kita dyan eh. Sabi ko, tapos, yun nga, pagkakita ko after mga ilang oras or minuto, wala na yung comment eh. Minura niya. Kasi nagtatanong lang naman ako eh, di ba? So, yung sagot niya, parang validation yun na na ganun talaga sila, di ba? Oh, ganun Parang talaga. Bad representation nung faith niya no? Oo, Oo. exactly. Di ba? Kung tutusin, di ba naman kailangan talaga sagutin eh. Parang mas malala Ba't pa nga yung sumagot? kinoment niya kaysa dun sa joke ni Jeline eh. Yun, di ba? Mas makasalanan Totoo. Daming mura eh. kung si Oo, Jeline. may- Kasi, May kilala akong ganun eh. Kung Hindi, si tas Jeline sabi ko, minus 10, baka yung nag-comment minus Wala. 27,000. pagka homophobic pa. Magagalit ang homophobic. Ubus yung langit points niya. Samantalang yung Santo Papa nila open sa LGBTQ, di ba? Oo, tama. Ano masasabi nila doon? Bad representation talaga yung nag-comment na yun. Mm. Parang Huwag ano din tularan. no? Parang yung mga sa totoo lang ang daming ganyan sa internet no, mga Pilipino na yung hype na hype mag-bash talagang without
critical thinking Oo. o analysis Yun kung eh. saan ba nanggagaling yung Tsaka ano, opinion. hindi sila marunong mag-read between the lines, mga ganon. Exactly. Yung sarcasm nga hindi nagigets ng karamihan ng Pinoy eh, di ba? Oo. Akala Oo, nila yan, tama. Seryoso. yun. Kulang sila sa ano eh. Kulang sila sa sense of humor. Mga yan. Mm. Kaya kapag ka pumalaw sa mga komedyante, tas nag-joke si comedian, naiinis kasi wala silang sense of humor eh. Kasi ang alam lang Walang nilang sense of funny humor bones. yung pang-aasar sa ibang tao. Yung mga Okray. baklang, oo, yun, okray, mga pambaklang Okray stand-up. jokes. Yun lang yung alam nila eh. para oo nga yung yung insult comedy no. Oo. Kaya Oo, tawag. ganun lang. Parang parang reflection din to ng average IQ natin. Oo. Di ba pang number 7 nga tayo sa mundo? Number 7. Pero yung Oo, number yung 7 number naging tatlong 7. numero eh. 106 pala. Ang lupit eh. Iniskip eh. Number 7 na yun. Oh, iniskip yung ano eh. Iniskip na yung pagitan ng 106 tsaka yung pang number And then, Six. nainis lang ako dun sa gumawa nung statistic. Kasi bakit niya in-skip? Ba't siya inabot pa ng 5, 6, diba? Dapat hanggang number 2 lang. Kunyari, bansa una, bansa pangalawa. Tapos dapat yung Pilipinas yung pangatlong naandun. Pero Hindi. 106. 106 pa. excited siya eh. Excited siya Excited. ipakita na yung Pilipinas kung nasaan. Kasi kung iisa-isahin mo pa, yung mga nagbabasa, ang tagal pa nilang maghihintay kung Oo, saan tagal. talaga yung Pilipinas. So excited siya, Hanapin nilagay talaga. niya talaga dun sa pampito. Pero naka-bold naman yung ano eh, na 106 eh. Pero kung tutusin, di ba, ilan ba ang bansa? Tinignan ko ilan ang bansa lahat eh. Nasa Ilan? 195. 195 lahat ng ano. So, medyo nandoon tayo sa gitna. Doon sa placing pero pagdating Oo, placing. sa average ng intelligence natin, bagsak talaga tayo. Oo, nga. walang ya. Below average. 106 tapos 195 o di 91 na lang na bansa ang ano. Lamang lang tayo sa 71 bansa. Tama. Nakakahiya. Pero pag inano mo pa rin, pag kinwantify mo sa average IQ ng buong mundo, below average pa rin tayo. Oo. Tapos, Hindi tayo abot sa percentile. ang mga sinasabi ng mga iba, na kaya daw siguro bagsak ang IQ ng mga Pilipino yung mga hindi marunong mag-English, mahina sa math, hindi masyado nakapag-aral, ganyan, kulang sa education. Pero kung tutusin, ang pag-measure ng IQ hindi naman dun hindi naman dun sinusukat, di naman sa ganung test Oo. Aptitude ang pag-test ng IQ Hindi siya, walang pagka nag-IQ test ka, hindi situational, hindi mga ganyan, hindi yung Hindi computation memorization. ng math. Oo. Hindi siya memorization. Kasi ang titingnan mo sa mga aptitude test, puro figures Yung mga sequence, ano yung mga susunod, ano yung ganyan. So, Oo, hindi mo talaga tsaka yung kailangan ng tinitingnan din doon yung analysis, yung kung kaya mong i-figure out kung paano i-solve to. Not necessarily kung memorize mo, 'di ba? Kung maiisip mo kung anong gagawin pag ganito yung Natawa ko ewan ko kung sequence. alam niyo yung comment, parang may nagsabi na kaya daw mababa dahil dito ng ibang bansa na kunyari yung Korea o kung anumang bansa na hindi masyadong nag-i-English, yung mga subject nila ng mga math science nakabase sa sariling lengguwahe nila. O sige, bigyan natin ng benefit of the doubt na sige, sundin mo na ganun na nga, gawin mong Tagalog yung agham, 'di ba? Yung Puta, paano mo yung tatagulogin yung math? matematika, 'di ba? Hindi, sige, pagbigyan na nga natin benefit of the doubt na nga lang kung comprehension nga lang, tsaka reading, reading comprehension, tsaka analysis, wala ang mga estudyante, talaga, kahit anong lengguwahe lagay mo dyan, kahit Oo. Pegi language, walang mangyayari. Totoo. Ang opinion ko diyan, it all boils down sa education system natin Sablay Oo. talaga. Una-una, yung sweldo ng mga teacher. 'Di ba? Paano mag-a-aspire yung taong maging professor, maging teacher? Kung ganito lang yung sweldo, ganito lang yung Tama. benefits. Diba? Nakakawalang gana. Sino yung magti-teacher? Yung magtsatsaga sa ganong sweldo, 'di ba? Siyempre kung ikaw,
medyo magaling kang tao, hindi ka magse-settle sa pupunta ka sa ibang bansa. Punta ka ng Correct. Malaysia, Indonesia, laki ng kita ng teacher doon, di ba? Kaya nga nila naiisip Oo. na gawin yun kasi nga nag-iisip isa pa sila yan. eh. Tama. Oo. So, Iniisip na nila yung future nila. oo. Tas Analysis yun eh. meron pa pala, di ba, sabi yung learning poverty sa Pilipinas, yung mga grade 10, hirap magbasa. Kasi pagdating pala sa mga probinsya, nabasa ko lang to sa Reddit, sabi ng mga tao, na sa probinsya daw, parang yung mga teacher, kahit na hindi naman pasado yung estudyante, naaawa, pinapasa. So paulit-ulit yung proseso, pinapasa mo ng pinapasa. Umaabot ng grade 10, hindi magaling magbasa. So, Pinasa para hindi, kaya nila pinapasa yun para hindi na nila maging problema sa susunod na Pare, ganun, no? Oo. Ipapasa Hindi na na nila nila sakit sa ng ulo. susunod. Oo, Papasa tama. na nila. Sige na, doon ka na sa Ayoko na sa'yo. Sige, ipapasa na kita. Dito ka na. Di ba? Oo. Isa yun sa problema. Tapos, gagraduate yan ng kulang-kulang yung alam, di ba? Tapos, paano makakakuha ng trabaho? Reading comprehension pa lang. Oh, medyo ginawa mahina pang na. 'di ba? Kaya nga ang nangyari, ginawang K-12 din ng Pilipinas para daw ma-encourage yung mga estudyante na makapagtrabaho agad, ganun-ganun. Tangina, nakita mo nga grade 10, hirap magbasa. Paano pa pagka after ng 12th grade? Oo, di Wala ba? na. Paano sila, ang ine-expect mo yung mga, kung okay sana yung education system, pagkatas ng grade 12, competent na yung mga tao na kumuha ng entry-level job, di ba? Kaya mga papakawalan kasi competent na eh. Hindi mo rin masisi yung mga employer na naghahanap sila ng college graduate kasi mas mataas yung chances na pag college graduate, competent to, di ba? Kaysa yung gumraduate ka sa K-12 na pinasang-awa ka dahil naawa lang talaga sa teacher mo. Di ba? Either naawa o talaga ayaw ka nang makita. Kasi kung ikaw, mag-hire ka ng Kung tao, sa'yo. mag-hire ka ba ng tao na walang reading comprehension at grade 12, graduate ng grade 12? Siyempre hindi, di ba? Hindi, hanap ka na lang ng college graduate para sigurado. Saka marami rin kasing factor kung bakit yung mga Pilipino talagang mahina sa parang sabihin natin na hindi ganun ka-edukado. Kasi 'di ba sa sistema na lang, yan problema sa sistema natin eh. Masyadong kumbaga may mga taong may potential, may mga taong mga matatalino naman, pero hindi nakakapag-aral dahil nga sa sistema natin, yung mga sistema ng education. Oo. 'Di ba? Tapos, minsan, corrupt pa yung DepEd natin. Ang DepEd secretary na ano yung Nangungurakot galing ng ni laptop. Jolene eh. Hindi ko kayang gawin yung Chinese na ginagawa ni Jolene eh. Jolene nga ba ang pangalan? Oo, si Jeline. Xing Chang, isa sa mga isa sa mga katibayan ng yung kahirapan din ng Pilipinas 'di ba? Yung sa halimbawa si Manny Pacquiao. Si Pacquiao, kung tutuusin, napakatalinong tao eh. Marunong magpiano, marunong maggitara, marunong magbilliards, marunong multi-talented. Sa boxing, sa basketball. Kumbaga, matalinong tao siya. Pero yun nga lang, mahirap. Pinanganak siyang mahirap. Di siya nakapag-aaral. Oo. Diba? So, kung nakapag-aral lang siguro yan, malamang kasi, napaka-henyong. Hindi lang naman yung, kasi sabihin natin yung public school, yung iba libre, yung iba mura. Pero yung access din ng tao eh. Yung paano yung mga nasa malalayang lugar na naglalakad ng ilang kilometro ng nakapaa para lang makapasok sa school. Isang kalahating oras o higit pa naglalakad sila. Tumatawid ng ilog. Oo, tumatawid ng ilog, ganun. Tumatawid ng bundok. Grabe. Tsaka hindi lang yun, yung resources din. Sabi nating free tuition. Pero wala kang pamasahe papunta sa school. Exactly. Wala kang pambaon. Wala kang pambiling uniform. Correct. Diba? Correct. Oo. Walang pampili ng gamit. Yung baon mo lang araw-araw magkano na yun, di ba? Kung susuplayan din ng gobyerno pati yung kompleto uniform, pati yung gamit sa school, mas maganda, di ba? Oo. Dapat nga wala na uniform, di ba? Oo. Isa pa yan. Lalo pag public, di ba? Kasi mga pinagkakakitaan lang naman ng mga private talaga yung mga yan, yung uniform na yan. Malamang sa public din, kahit na sabihin mong libre uniform, I'm sure may corruption pa rin sa pagbili ng uniform. Meron. Tapos ang init-init pa ng wala. Ang init pa naman ng polo, di ba? Pagka di ba? Nakasando ka na, nakapolo ka pa. Tapos wala electric fan doon sa classroom mo. Ganyan-ganyan ka naman. Parang ang Tapos polo, sa side ka lang nakaupo.
pag pinagpapawisan ka sa polo, sumisikip siya kasi dumidikit siya sa balat Oo, mo, tas dumidikit. matigas. Kumakate pa. Sumisikip. Matigas yung sumisikip siya kasi 'di ba parang Kumakapit. dumidikit Oo, siya. kumakapit. Dumidikit. Kumakapit. Hindi naman flexible yung tela ng mga polo eh. Oo. Isa pa yun. Saka alam niya ba yung ewan ko kung pabor kayo dito. Yung hindi ko alam kung sinong congressman to eh. Yung nagpapasa ng panukalang batas na wag nang bibigyan ng homework yung mga estudyante pag weekend. Para sa akin, hindi ako pabor eh. Kasi pag gawa lang ng homework, mga ilang oras lang naman, 2, 3 oras, ganyan. Diba? Oo. Siguro, Well, bakit? inisip ko, yung nagpasa niyan, baka baka tinatamad lang na mag-assist doon sa anak niya pag weekend. Depende rin kasi. nagbawal. Dapat i-ano mo rin sa oras kung ilang oras ba yung tinutuon ng bata sa eskwelahan. Mm-mm. Kasi kunyari, 'di ba diyan sa atin, parang minsan alas 7 pa lang ng umaga, umpisa na ng lesson hanggang mga alas 5. Oo. Kaya okay lang naman na pag weekend, walang homework para dun sila. Kasi ang pag-develop ng bata, nag-aano rin yan sa paglalaro eh. Correct. Oo, Oo. isa pa yan. Pwede. Kung walang homework ng weekend, maaring gamitin na sana yon para nga sa development ng bata. Correct. Pero Motor skills. kung dyan din nga lang sa atin, ang mangyayari, mukhang duda ako na mas maigi pa nga siguro bigyan na lang ng homework pag weekend yung mga bata. Ayun nga eh, kasi ano lang din naman eh, saan ba gagamitin ng mga bata yung oras nila? Wala, mag-cellphone. Magsi-cellphone. Yun lang. Tsaka okay sana kung hindi gawing batas, di ba? Eh yun parang Oo, gawing oo. batas, ibig sabihin. Huwag gawing batas. Ibig sabihin, pag nilabag mo, Dapat May violation. discretion na yun ng discretion na yun ng teacher kung ayaw niya magbigay ng Oo, assignment o tama. hindi. Oo, Oo. tama, Diba? tama. Dapat siguro i-suggest na lang nila na wag ubusin yung oras ng bata pag weekend, 'di ba? Kasi kung halimbawa 10 subject yan, lahat yan may assignment ka, 'di ba? Parang wala Oo. ka ng buhay. Siguro case to case basis nga, ni katulad ng sabi ni Master Bait na yung iba kasi maghapon ka na sa eskwela, at pag uwi mo, libro uli, notebook uli, 'di ba? Araw-araw. Tapos bibigyan mo pa ng sa weekend. Parang nawala na siya ng buhay outside of school, 'di ba? Ang dapat nga nilang gawing batas, yung magbibigay ng nakakagagong project dun sa mga bata. Oo, Yung mga kunyari, depende mga rin kasi project sa mga na- professor yan eh, no? Gumawa ka ng ganito, sa college tapos na lang. alam naman nila na ang gagawa nun ay mga magulang, hindi naman yung mga estudyante. Gagastusan pa ng mga magulang yun, di ba? Gagawa ka ng diorama, no? Diorama. Okay, gawa ka ng diorama tapos isubmit mo. Oo, dapat may actuation lahat ng body parts. Dapat may 56 points of articulation. Kaya mga ganyan. Ay, nako. Pero Pero naman sa akin yan? yun, okay lang. Okay lang sa akin. Kung maging batas man yun, okay lang din. Kung hindi, okay lang din para sa akin. Kasi hindi naman yung case-to-case mga basis magulang naman at kasi yan estudyante eh. yung mananagot. Pag naging batas Oo. yun yung eskwelahan, wag lang Oo. isingil ng eskwelahan yung penalty dun sa mga magulang. Ibang usapan na yun. Oo, yun. Kung bansa talaga Yun nga eh, natin. di ba? Bakit ginawang batas eh? Oo. Parang Parang gusto niyo maging batas yung ano pa kayang ibang pinapasa niyang mga bill, no? yung yung urgency ng Maharlika funds natin. Ay, gutom na yun. Siya rin ba yun? Same din ba yun? Same Hindi. politician din? Di, Hindi. parang pinapara-priority na ni vlogger. Gutom na yung mga buhay. Priority na siya. Urgent Priority na yung priority bill. Pero yun nga, sabi nga ni Timintel, parang medyo unconstitutional daw yung yung gawing urgent and priority yung kasi wala naman tayo doon sa sitwasyon na parang nasa state of emergency daw Oo ng nga. Pilipinas Correct. para gawin mo siyang urgent. Dahil pa nga nating utang eh. Gagawa ka pa Ayun ng nga Maharlika Fund. Isa pa yun. Yun yung isa sa mga Tapos problema. ang dami-daming corruption. Yung sa Yung DepEd Maharlika lang Fund, eh. parang lalabas na siya, no? Parang relabeled na pork barrel lang. Parang ganun ba? Hindi parang parang para siyang yung ginawa dati nung Malaysia, yung one fund ba yun? Parang ganun. Parang i-invest daw sa ganito, sa ganyan, pero turns out naging lang, corruption pool.
Pero kung ano, 'di ba? Ah. Kung pag-iisipan mo ng malalim talaga, yung Maharlika Fund, yung Chacha, yung mga yan, lahat yan magagandang ano yan, magagandang ah, panukala yung mga yan eh. Kung, 'Di ba? Parang oo, ang Maganda hindi siya lang talaga kung- natin kung gagamitin sa tama. mapagkakatiwalaan. Kung maganda Oo. execution, Ang hindi lang at kung talaga, tama. hindi, ang hindi mo lang talaga mapagkatiwalaan yung mga hahawak, oo, Yun yung nga mga eh. Correct. tawag dito, mag-i-implement. hindi mo yung ano. magagaranti na yung ang inisip nila ay kapakanan ng madlang bayan. Ang iniisip agad nila, bulsa nila eh. Correct. Oo. Kumbaga, Tsaka ang Kaya magsuklay tayo may ng trust bigote. issue. Ang magsuklay ng bigote sa session ng kung, Senado. kung magulo yung bigote mo, hindi. Natutulog. Buti nga medyo tumahimik na siya ngayon eh, no? Wala na siya masyadong Oh, sinusuklay Kaya na lang mo, niya yung bigote. darating din yung panahon na babalik din yung iingay ulit siyang gagong yan. Yan. Ano yan eh. Dapat siya yung yung perfect representation ng IQ ng Pilipinas. Hindi, siya naman talaga kung tutuusin. Oh, dahil binoto siya eh. Kaya na. Number 1 siya eh. Number Oo. one. Oo. So, doon mo na makikita, doon pa lang sa sa resulta ng election, makikita mo na kung anong Oo. IQ talaga ng Pilipinas. Tama, Saka naibalik ano nga, yung diba? yung dalawang wanted sa Senado. Ibalik. Yung presidente mismo may mga kaso, naging presidente pa. Oo, Diba? diba? Yung may 7 counts of graft, di mo ako ikulong-kulong. Mahina na daw, pero pag nagpa-party, buhay na buhay. Oo nga, si Eto, may share Party akong mayroon akong share screen. Okay. ano yan? Ano to? Editorial nung May 21, 2023 sa Philippine Inquirer, ang sabi ng editorial, quote, unquote, the tendency to believe in misinformation and disinformation, contributing even to spreading these on social media platforms, has shown how many Filipinos lack critical thinking. This is an unfortunate consequence of an education system that is still focused on rote or memorization instead of the development of higher order thinking skills such as problem solving, analysis, and reading comprehension. Yan. Oo, tama. Diba? Confirmation to kung bakit ganito ang Pilipinas. Problem solving. Parang din eh. Yung natin, yung IQ natin na yan, di ba? Parang ang solusyon nila dati, nung 90s, lahat ng asin dito sa Pilipinas, gawin ng iodized salt. Oo, naalala ko. Yan, nung 90s. Pagkukwento namin ng tatay ko yan. Iodized salt, iodized salt tayo. Commercial pa. Oo, sa mga nakikinig, kung alam niyo yung commercial na yon, Thunders talaga kayo. DOH. Commercial ng DOH. Si Juan Clavier pa yun. Juan Clavier. Si Juan Clavier. Pero yan tuloy, yung ngayon, parang Let's do it! wala na tuloy tayong local na na gumagawa ng mga asin. Lahat ng asin natin halos karamihan puro imported na eh. Dahil dyan sa AIDA. Kasi wala daw tayong wala tayong Nakakabobo daw. minsan pinaprocess yung iodized salt. So karamihan ng iodized salt natin. So ngayon, imported. hindi naman tayo tumalino, naging hypertensive lang yung mga Pilipino. Naging hypertensive, naging bobo Tumaas yung lalo. sodium level. Nawalan pa ng Pero nagsisimula din nawalan pa nagsisimula ng din naman ng pagkabuhayan talino. yung ating mga kababayan. Kumbaga sa pa lang yan dapat din habang nasa tiyan pa lang din yung baby doon nasisimula na rin yung So dapat yung nanay, talino. kakain ng marami iodized salt. Yung nanay bubudburan mo ng asin sa tiyan para absorb ng maayos. Dapat ganun, parang Salt Bay. Ganyan, Salt Bay. Saka diba ang naman din na namamana din naman yan eh. Oo. Parang malaking pangalawa factor na lang yung din yung genetics. pangalawa na lang din yung pagtuturo. Yun nga lang, siguro marami naman din sigurong matalinong Pilipino talaga. Yung education lang talaga. Paano natin Nung araw. Oh. Nung araw. Madaming matalino. Alam mo ngayon, din puro eh. na lang. Kasi kung Social ako, media. kung ako corrupt ako na na politiko na nasa posisyon, ayokong tumalino yung mamamayan. Kasi pag tumalino yan, hindi na ako boboto niyan. Sa kanila eh. Oo, hindi na ako boboto niyan eh. So,
Mahirap na utuin pag maraming matalino, di ba? Correct. So, Mm. ano yan parang beneficial para sa mga nasa posisyon na to remain in power kung bobo ang voting majority. So, yun yung mini-maintain Bobo at saka nila. kung mahirap. Yun, bobo at mahirap. Kasi Kaya kung, kapag kasi kung di ka naman sige. bobo pero mahirap ka, ganun din, di ba? Kaya Di nga. ka wala kang access sa maayos na edukasyon, hindi paano mo malalaman yung mga yung katotohanan, di ba? Tsaka meron pa Facebook, isa, hindi YouTube. ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung talagang gusto na talaga ng Pilipinong maraming bobo kaysa matalino eh. Kagaya na lang nung yung estudyanteng nag-apply sa iba't ibang university sa ibang bansa. Oh. 'Di ba? Yung nag-viral na estudyante na pumasa siya sa mga sa mga application niya sa iba't ibang bansa. Tapos lahat yung binigyan siya ng scholarship. Yung mga binibigyan pa siya ng mga pera, mga ganyan, may allowance. Parang libo-libong dolyar ang binibigay sa kanya. Tapos, yun nga, nag-viral siya, 'di ba? Tapos ito mga Pilipinong ayaw na merong matalino sa Pilipinas. Kino-question. Peke. Kino-question Fake news nila. daw. Tapos ngayon, binabash ngayon yung matalinong lalaki na yun. Kasi Yun na lang naging masaya no? Ang matindi na imbes na inungkat pa yung congratulate past niya. Parang inungkat pa ng mga tao yung past niya na may tendency talaga tong tao na to na ganito, ganyan. So pati ngayon, kasi yung TV5 eh. Pati yung TV5 binash eh. Actually kasi yung media din natin may kasalanan din kahit papaano. Kasi parang binlow out of proportion nila yung for the views siguro, no? For attention. Pero kasi ang nangyari, nag-confirm yung mga Exactly. Yung kasi kinontak din ng TV5. Kinontak ng TV5 yung syempre kasi trabaho nila yun fact finding. 'Di ba? So nilabas din ng TV5 yung mga confirmation ng mga iba't ibang eskwelahan sa US na ganyan. Yung iba ayaw maglabas kasi parang daw data privacy. Confidential. Parang tapos pondo. Yung iba talagang nag-confirm na ganito nga na pumasa nga si So yun mga nag-post sa Facebook ngayon na nambabash doon sa Yung nga sila. medyo bumabawi na sila ng delete na content. delete ng content. Kasi nakita ko yun hindi ko na tinapos kasi hindi ko kilala yung nung una hindi ko siya kilala kung sino yung tao na yun na binabash talaga na as in hinahatak talaga grabe hinahatak parang grabe ayaw talaga ng may matalino dito sa Pilipinas kaya ayun diba pag tumalino ka atake ka ng mga hindi kaya rin yun hindi kaya galamay pa rin ng troll army yung ganon tingin nyo yung mga pwede rin kasi yung public opinion pwede mo i-study di ba para bawal matatalino bawal may matalino parang sa totoo lang sa ang dami ka makikita na kasi 'di ba tulad ng nabanggit natin kanina na gusto nga nila na empower yung mga bobo. So most likely dahil nga may galamay na rin naman sila to bobotante and manipulate. Bobotante lang sa kalam. Di ginamit na rin nila kasi andyan na resources na nila 'di ba? Ganun ka talaga utak talaga yung Pilipino Isipin mo, ito na, subukan mo. Kahit ikaw sa newsfeed mo, post mo, try mo lang. Post ka ng something smart. Ibabash ka na, ikaw na matalino, di ba? Ikaw na. Lalong naging prominent yun ng panahon ni Digong Dahil nung naging presidente si Digong, doon na uso yung mga ganyan Di ikaw na lang ikaw na magganyan, ikaw na lang magpresidente. Ikaw na presidente. Basta ikaw na. Sisisihin nyo na naman si Duterte. Sige, ikaw na lang sisisihin namin. Ba't di na lang ikaw? Daming iyakin Ikaw na lang. Tapos ang masaklap pa nun, ginagamit ng mga komedyanteng pang punchline nga. So nasa media na, makikita ng mga bata. Yan na naman, iulit na naman yung cycle na yung mga bata, syempre gagayahin, dadalhin sa pagtanda nila. Kaya wala Kaya ang daming bobong Pinoy Kaya diyan nabubuo si di ba? Si Bob Ong. Si Bob Ong. Oo. Ang masaklap noon, yun yung pinaglalaban niya dapat na kaya naging ganun yung pseudonym niya, etc. Makikita mo yung sa likod ng libro niya, yung storya niya Yung kaso nag-fail in a way na naging bobo nga talaga.
Bobo Yung talaga. mga Pinoy, oo. Totoo, Pero no? ano yan eh. Oo. Si Bob Ong naman kasi, hindi naman talaga siya iisang tao lang eh. Ano Isang yan, grupo sila. marami, grupo yan. Nagsimula yan nung kay Erap. Kay Erap pa yan eh, yung Hindi, pero before may nun, website. before pa nun Bobong eh, Pinoy. meron na siyang mga naunang 2 libro bago mauso yung erap niya. Kasi dati may Alin? collection ako ng Bob Ong books eh, na wala na nga lang. Hmm. Hindi ko alam kung saan napunta. Wala na. Pero Sinunod doon na ng doon mga ang bobo galing yung yun. Doon ang galing yung Bob, ano 'di ba? Bob Ong dahil sa Oh, Bob Ong, Pinoy. Bobong Pinoy. Bob Ong Pinoy. Oh. Kasi dati may ano yun, nakasave pa nga sa akin yun eh. Binabasa ko yung mga para siyang parang Reddit ganyan. Oo. Parang vlog. mga doon mga nagse-share ng mga experiences yung mga Pinoy. Hindi pa uso yung mga chat group, wala pang ganun. Tapos parang yung mga parang Reddit, yun yung Bobong Pinoy eh. Tapos doon sila, yung mga parang admin yata sila doon eh. Doon na buo yun eh. Pinaiksi yung Bobong Pinoy. Naging Bob Ong na lang. Kaya wala talaga eh. Pag ini-interview siya, wala talagang taong nag-iisa. Walang Parang maharap laging- na. Walang maharap. Pero sana kumuha sila ng mascot na parang kunyari si Kuhol si Bobong si Bob Ong. Kasi di ba mukhang in-check naman si Kuhol eh. Yeah, mga tipong ganun. Dapat buhayin nila ulit yung yung Bobong Pinoy na dati. Buhay na naman sa Maraming- comment section ng mga Tsaka Dami maraming Bobong Pinoy. maraming iiyak panigurado pag bumalik siya ulit sa eksena. Ay, oo. Baka nga Kakancel ka maban ng pa mga siya eh. bobo. Cancel, cancel ng mga Oo, bobo. makancel kasi. Sabihin, bobo mga Pilipino. Samantalang noon, sikat na sikat yun, di ba? Oo. Oo, kasi nung panahon natin yun na yung parang sa alternative music, 'di ba? Yung panahon natin yung parang dying generation ng rock. Ganun din inabot din yun yung Oo nga. nung namatay yung rock music, namatay din yung katalinuhan ng mga Pilipino eh. Kaya dapat buhayin yung rock. Ay, balik ang rock music, pampatalino. Kasi, isa sa mga, mga theory ko kung bakit namatay yung rock music eh. Sa radio Best station. Bobong Pinoy. Mga isa pa Bobong yan. Pinoy. Di ba doon Sa nag-umpisa yung mga radio station. yung nag-umpisa yung mga kajulugan ng mga estasyon. Oo, Doon nag-umpisa yun, yung mga tama. yung Ay, official nun eh. oo. Yung mga kadyot lang. Oo. Kailangan ba? Yan. Kasi yun ang yun ang naging trending, Tama. naging uso. Yun ang ini-sponsoran ngayon ng mga Isipin mo, no? Kailangan pa ba yung sponsor. memorize yan? Parang ini-encourage nila na wag ka mag-memorize. Oo. Tapos Tuloy- bisyo na to. Pambabobo talaga, di ba? Bisyo Tuloy to. ang Nangyari, nangyari. nagshabu yung mga tao. Oo. Bisyo, good daw ang bisyo. Bisyo. Bisyo na to. Di ba? Tuloy, wala nag-sponsor sa NU. NU Oo, wala. 107. Nawala Kaya, na. sila. Ngayon, Chowking na yata yung nila, station eh. Talaga nakandaanan. Oh, yung sa Ortigas. Sa Chowking na. Ortigas. Kasi along the road lang naman yung Oo. yung Oo, NU station nila 107 noon. dati. Oo. Naalala ko pa yun, nasa opisina ako nung magsa-sign off na sila eh. Talaga? Ang huling tugtog, natatanda niyo yung huling tugtog ng NU 107? Hindi. Kalimutan Hindi, ko pero pero nag- ano bang kanta Oo. yun? Laan niyo. Multong bakla. Hindi. Oo. Pink Triangle. Isa rin sa mga isang banda na talagang pinakasikat na banda na pinasikat din ng NU. Nag-trending kasi yun nung mag-sign off na sila kaya maraming Sirit. Ano? Oh, Halik Oo, ni ang dami Judas. tao, parang may vigil. Parang may vigil pa sa labas nun. Halik ni Judas. Sa NU. Pero andun ako sa Hindi. andun ako sa concert nung ending concert nila, nakakuha ko ng ticket. Pero ang Pero ano yung last kanta? na music, nung magsa-sign up na sila, ang huling El Bimbo. Yun yung pinakahuli. Tapos andun doon nga yung mga tao, parang may vigil sa labas ng NU 107. Oo, no? Oo, Grabe, andun end of doon. an Yun era. yung pinaka-last nila. Oo. Tama. Kasi End of doon an nagsisimula era. yung mga banda eh. Sino nga ba to? Sino ba yung DJ ng sa Dadon? Yung gitarista ng Si Dadon, Francis diba? Bro. DJ siya sa Si si Francis Bro. Bro. Meron siyang meron siyang parang Yung indie na segment na siya yung pag siya Oo, yung yung mga magsasubmit ka ng demos, mga o, diba? upcoming, correct. mga bagong banda doon nagsisimula. Actually, Kaya sa isa Jam, mga maganda. Jam, sinubukan din nila yan yung mga Oo, correct. submit ng mga yung mga submit ka ng demo mo, no? Pag wala ka Oo, pang mga label. demo. Kaya Tapos na parang yun di rin tumagal. Talagang
halos literal na yun yung start ng pagkawala ng mga banda ng mga umuusbong na banda. Meron pa Kaya yung namang mga maayos na banda banda ngayon, pero hindi katulad dati na ang daming pwedeng Oo, pakinggan. di ba? Talagang yung Oo. ano natin na yun na parang era na yun is Oo. talagang halos sunod-sunod yung mga banda. Tsaka yung Ngayon, mga, wala na masyado. tsaka yung mga pumapatok ngayon sa mga bata, yung mga sad boy music. Emo, dati marami yun, pero ngayon puro mga K-pop pa. Di ba? Wala na talagang K-pop. hanggang sa, di ba may boy band ng Pilipinas na parang panapat nila sa K-pop, di ba? Parang may ganun. SB19. P-pop. Pinoy Pinoy pop. K-pop. SB19. Yan lang yan. Subo Bayag 19, yung pala yung ibig sabihin nun. Oo. Hindi, pero dapat talaga. Sabi ni Ryan Rems, ano daw yun Son of a bitch, 19. Pwede, mas maganda. Speaking of Son of a Beach, di ba merong dati sa inyo, yung Son of a Beach tour dati, taon-taon tuwing summer. Hindi niyo ba alam yun? Yung Son of a Beach tour. Hindi. Meron sila nun Hindi. lagi. Parang kumbaga parang part kanila yung Son of a Beach tour. Sa inyo nun, maski, di ba, mga Christian rock. Meron din. Tuwing linggo. Against the Flow. Against the Flow. Yun, naging Only kasama Dead ko sa call Fish. center yung DJ nun, si Jordan. Talaga? Kaya nakakatambay kami sa inyo noon. Only Saan dead na kaya fish yun? swim with the current. Galing. Yung mga pinapakinggan natin mga istasyon doon. Tas ngayon puro mga bata. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Mga Tony Fowler na yung pinapakinggan. Hindi ko alam yun po. Gusto mo Hindi ko nakita. MPL. Title ng MPL. Mga kanta yun. Alam nyo yung ibig sabihin ng MPL? Michael Learns to? Hindi. MLT pa. Ano yung MTL? Mauto lang. Malibog paglasing. MPL. MPL. MPL, malibog paglasing. Tony Fowler. Hanapin mo yan si Tony Fowler. May filter yan sa Never TikTok. mind. Gamitin mo. Kanta ka na. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ko Pero pilitin. na-intriga ako sa boses Ano ang boses nun? Ganun. Gusto ko tequila. Gusto ko tequila. Sipsipin na aking dila. Rap ba yun? Rap? Alam ko na yan yung controversial na music video niya. Oo. Diba yun? Marami naman. din Kasi yung controversy. sabi ng mga tao, dami mong followers na bata, tapos ganyan nire-release mo. Sabi ni Tony Fowler, hindi ko naman ito ginawa para sa mga bata, huwag niyo ipapanood sa kanila. Oo nga. Tapos nagpa-promo pa nagayahin yung video niya. Parang kung sino yung magugusto niya mananalo ng iPhone 14. Yung mga bata tuloy yung naggayahan. Oo. Diba? Palakpakan ka, Tony Fowler. Tis na lang. Si Bless. Mama Oni. Bless your heart. Bless your heart ang puta. Wala Ano ba naman yan? Kainis. Ganyan talaga. So talagang wala. Andun na tayo sa sa rurok ng katangahan. So ang ang lesson nito, protektahan natin yung mga anak natin sa kabobohan ng Pilipino. Oo, Hindi, sa atin, walang problema na kasi alam naman natin na talagang ma-shield natin sa ganun. Pero sana nakakatakot pa din kasi sobrang open yung access nila sa social media. Kung sino-sino yung napapanood nila. Yung anak ko, kahit anong block ko dun sa mga pinapanood niya na mga streamer na yung mga matatanda na pero alam mong matanda na yung streamer na mga game pero ang viewer niya puro mga bata. Nakakahanap yung anak ko ng mga ganung content. makakalusot kasi di ba, kunyari pagka natapos na yung video kunyari sa YouTube, may doon mga icon na siguro hindi man nagbabasa pa ng mga suggested, anak natin. Mga suggested. Nila, lalo na pag kunyari makulay yung background o yung icon, ganun. Thumbnail. Kaya talaga, kailangan kinukurate talaga natin pinapanood ng mga anak natin. Kung naka-Android kayo, pwede nyo namang i-add yung mga anak nyo sa family link para na-access nyo yung mga nakikita nila o monitor nyo. Isa yan sa mga isa yan sa mga talagang inaano ko na din mga pinag-iisipan ko para pagpaghandaan mo na, no? Pagpaghandaan mo na rin yan Yung anak ko hindi ko pinapanood ng regular na YouTube, doon lang siya sa YouTube Kids. Pero ganun pa rin, may mga ibang content pa din na mga salbahing bata. Sarap pagbukan.
Yung Oo, anak ko yun talaga lang. wala na, hindi na pwede mag-YouTube eh. Kasi nakita ko yung mga palabas kahit YouTube for kids. Kaya Yeah, oo nga. nanonood lang yan sa Netflix. Tapos Netflix, tatanong pa niya sa akin yan. kung okay lang panoorin. Sabi ko, sige. Netflix Oh, naman maganda yan. talaga. Yan, Bawa kung maganda, Naruto. Maganda yan. Naruto, sige. Oo. Mga Meron Nagugulat silang kasi ako ano. minsan yung anak ko magsasalita, oh come on! Pag sinasaway, ang sarap batukan eh. Oo, nagkaganyan kasing Wala face akong yung anak salitang ko. yan. Yung yung mga attitude ng mga napapanood niya, napipick up niya. Yung, Oo. yung reklamo ng reklamo. Oh, come on, what do you think? What the hell? Ganun Oo. na I'm gonna kill you. Mga ganun. I'm gonna kill you. Mga ganun. Bad trip eh. Sarap Tapos ano pagka napagalitan mo na, fine! Gaganon pa yung Putan. Nauulo May ka. fine pa. Ang huli ko na abutan. Ganun lang eh. Ngayon, may fine na Oo. pala. Oh, dapat tanongin mo, do you want belt or slipper? Oo, siguro, kung ako yan, gumanyan ako, okay, fine. Baka sinapak ako ng nanay ko eh. Oo. Si Ilalabas Mr. ulit Bait, ako ng mga anong Hindi ko gagawin sa malasa- nanay mo pag iwanong Hindi ka? ko kayang sabihin sa AirPods ko yun. Ako Yari din, ako doon. ilalabas ako ng hubot-hubot sa kalsada, kagaya naman. Nilabas ako dati eh. Oo, kaya napagdaanan natin, no? Swerte din ng mga bata eh. Dapat pala siguro kailangan maibalik yung ganong mga ano rin eh. Oh. Pagdisiplina para talagang umayos. AirPods ko itatali ka na sa puno eh. Ang daming langgam. Oo, yan. Seryoso. Sa gate. Nilabas Sa ako gate. dati sa gate, labas yung puwet ko eh. Wala ako sa lawal, tsaka wala talagang t-shirt. Oo, Hubot-hubot ako lahat sa talaga. Hubad-hubad talaga. Tapos nilak nila yung gate. Ngayon, pwede ka nang ipakulong Child pag abuse, ginawa no? mo yan. Human rights, child abuse. Masyasak pa yung mga tao sa paligid. Ginawa niya yun! Kaya hindi rin ako magugulat pag kunyari sa loob ng mga 20 taon, mauusong rin siguro dyan yung yung mga mass shooting parang dito. Huwag naman. Dito sa Pilipinas. Hindi mas shooting dito, mas tirador na siguro. Tirador mas shooting. sumpit. Wala kang pambilin tsinelas, bibili parang barel. Sa bagay. Ayan yun. Sa susunod na episode, pwede natin pag-usapan yung isa na, yung TikToker na British. Sino? Si Nizzy. Oo. Oo, pwede. Kasi kung sa Amerika niya ginawa yun, siguro patay na yun. Pinaglalamayan na siguro. Oo. Kung sa Amerika yung pinaggagawa yun. Sino yan? Hindi ko alam yan ah. Pa-share nga nan. Next episode. Pag-usapan natin next episode. Next episode. Okay. Okay, salamat sa mga nakinig at nanood ha. Oo. Hanggang sa muli. Sana gising na ako. Dapat medyo mag-Red Bull ka next week para hindi And then naman, next week naka-graveyard ako kaya malamang ganitong oras gising ako sa recording natin. okay. Pero mukhang marami kang energy ngayon kaysa nung nakaraan. Kasi May energy ka. Gawin ba? kasi last Langya kayo. hindi ka makapagsalita last time. Last episode Kasi kasi, last gising time kasi tulog na sila Ermat, so ngayon gising pa kaya Bumubulong. last time bumubulong lang ako eh. hindi, nanonood silang TV noon, hindi ka makasingit. Ayun pa, ngayon sa TV. Siya. Okay, hanggang sa Okay, susunod sige. uli na episode na Thunder! Hindi na ako nag-attempt eh. Hindi talaga magkasabay-sabay. I hate the Philippines, and you should too.